diretso na po tayo sa pakikinig ng kanyang salitang banal. Yan natin, Espiritu ng Lord at siya mausap sa atin. Especially with our topic, no? Mahalaga itong topic natin dahil when it comes to the foundation of Christianity, this is what we hold on. Okay? So let's pray. Father in heaven, thank you so much once again this evening. Thank you, Lord, for the songs imparted in our hearts. Thank you, Lord, uh, for the whole day you've been with us. Right now, Lord, we are in your presence. Thank you, Lord, for this privilege that we are experiencing your Holy Spirit. And as we go on to the preaching of your word, once again, Lord, uh, invite your Spirit. Be our good teacher. We invite your holy presence once again, Lord. Part heavenly knowledge and the one that you will be using. I pray, Lord, give him double portion of your anointing, wisdom, and boldness also. And everyone that will be listening in this message will be blessed. Thank you so much, dear God. And pray also that you bless your words. All glory of praise belongs to you. This is our prayer in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, may be seated mga kapatid. So last time, diniscuss po natin mga kapatid, yung first part ng ating po series comes to the book of Galatians. Now, to give you some recap dun po sa gawain ng Galatia, mahalaga po ito, very strategic. Ito ay nasa part siya, one of the regions sa Turkey. So yung Galatia ay nagkaroon ng medyo matinding problema po ito si St. Paul because one of the foundations, or the very foundation rather, of the Christianity, which is the gospel of the Lord Jesus Christ, there are people trying to twist or pervert the gospel of the Lord Jesus Christ. That's why Apostle Paul, binild up niya ang mga kapatiran po dito and sinaway niya na rin po mga kapatid ang mga gumagawa. Now, hindi lang naman po ito para sa kanila. In fact, all of the readers na makakabasa po nito ay malaki po yung factor nito mga kapatid. Dahil tayo bilang mga Christians, dito po naka-hold on, naka-align o naka-angkla, naka-anchor yung ating po mga pananampalataya. Okay? So giving you the recap mga kapatid, yung spiritual authority ni St. Paul kasi ito sa verse 1 hanggang verse 5, makikita nyo na po doon yung ilang mga tawag dito, yung mga ilang lessons mga kapatid na nilagay po ni St. Paul. Especially when it comes to his calling, there are people ay, alam mo yun, nagdududa, o kaya sabihin na po natin na ayaw po siya. Then, another thing is, they question the authority of St. Paul. Ayaw nila mga kapatid at di sila naniniwala. And another thing, dito sa lesson na tinalaki natin last time, is that the very salvation that the Lord Jesus Christ brought to us, hindi po to masasabi na this is for self-improvement. This is for the forgiveness of sins. Hindi siya para magkaroon tayo ng self-improvement. Kasi totally talagang babaguhin tayo ng Lord dito. Now, let's go mga kapatid sa chapter 1 verse 6 to 9. Englishin ko muna dito, nabasahin ko sa English. Then, punta tayo sa Tagalog. So, ano po sabi niya? I marvel that you are turning away so soon from Him who called you in the grace of Christ to a different gospel which is not another. But there are some who trouble you
and want to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven preach any that you, other gospel than you, but to you, that what we have preached to you, let it be a curse, as we have said before now. So now I say again, if anyone preaches any gospel to you, than what we have preached, let him be accursed. So doon muna natin establish yung second part na natin po. So here, Apostle Paul, mga kapatid, um, dinirekta niya na yung mga gusto niyang sabihin. Wala na siya halos maligoy-ligoy pa. In fact, kung matatandaan niyo last week, nung kanya pong sinulatan ng mga taga-Galatia, wala nang iba-ibang introduction, mga kapatid, because the, 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 the topic, the message, is very vital. Di ba? Hindi siya yung simpleng, okay, magpakabanal ka, hindi siya yung simpleng magpakabait ka, hindi siya simple na huwag mong bitawan ng ministry mo. Lahat po yun magaganda. Pero meron pong pinakamatindi po doon. Ang pinakamatindi po doon yung Ebanghelyo ni Kristo, yung kaligtasan po natin. Kaya, very vital po ito, mga kapatid. So here, clarify po ni Saint Paul that everything that they had, meron pong may pinakamahalagang bagay. Yung pinaka-importante na dapat po nila makita. Okay, isa-isahin po natin. The first one is that he marveled. Bakit kanya, mga kapatid? So from that word pa lang, makikita nyo na po dito na yung danger ng preaching and receiving the different gospel or different uh, salvation. Yan yung problema po ng maraming mga tao ngayon. Okay, sa panahon po nila, marami pong ganon. Actually, the main issue po dito ay pinasok po sila ng ilang mga katuruan na may halong batas po ni Moses. And one of those na medyo matindi po ay yung circumcision. In fact, si Titus, Greek po si Titus eh. Ang mga Hebrew kasi, definitely sila pinagpapa-circumcise. Turo po talaga sa kanila yun. Nasa law po yun. Nasa butas. Ang Griego, mga kapatid, hindi. Wala sila nun. Now, etong mga uh, preacher na galing po kay na sumusunod sa batas ni Moses, ini-insist po nila na lahat ng tatanggap sa Kristyanismo, you can be baptized in the name of the Lord Jesus Christ, plus you have to be circumcised also. So, pinapasok nila yung batas. Pinapasok nila para dagdagan yung turo. Yan po yung sinabi ni St. Paul na hindi tama. Kasi the gospel of the Lord Jesus Christ alone, yun na po yung pinakakabuuan ng salvation. Now, to add on doon sa gospel, nawawalan po yun ng kabuluhan eh. Diba? Nawawalan yung essence na meron lang isang Panginoon na namatay, nilibig, at nabuhay na maguli. Yun na po yung kasapat-sapat na po sa atin. Kaya pag maglalagay pa po ng pandagdag po dito, hindi na po yung uubra, mga kapatid. Now, ano po yung panahon nila? Sa panahon nila, yun yung basic thing. Although marami pa. Pero sa atin po, napakadami, mga kapatid. See, ang ebanghelyo na tinuro sa atin, mula sa kay Pedro, mula sa mga apostol, sa Biblia, ay isa lamang po. Death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Pero alam niyo po, marami po ngayon sa panahon na nagtuturo ng iba't ibang paraan kung paano maliligtas ang tao. Meron dyan, manampalataya ka lang, ililigtas ka ng ating Panginoon. Now, when we talk of faith, faith is very important when it comes to salvation. But faith, mga kapatid, is not the one that will save us. It is the gospel of the Lord Jesus Christ. It is the grace of God. So we will go into place or put our faith
on that gospel, mga kapatid. Kasi hindi naman uubrang may faith ka lang eh. Kasi yung faith natin, pwede yan ilagay kahit saan. Kaya yung faith, pag mali din yung pinaglagyan, wala rin pong silbi po yun, mga kapatid. Nagigets niyo po? Yung, buhay pa kayo? Yung isa naman o iba naman, kailangan mo magpakabait, magpakabuti. Ah, kapag ikaw ay may pagkakataong tumulong, gumawa ka ng mabuti, and they thought, mga kapatid, this will merit doon po sa kalangitan when it comes to salvation. Kakaroon sila ng kaligtasan dahil naging mabuti sila o mabait sila sa lupang ito. Mga kapatid, hindi po ubra po yun. Kasi may kanya-kanya po tayong definition of righteousness. If your definition of righteousness is not aligned in the definition of the Bible, hindi rin po ubra yun eh. See, pwede kasi si Robin Hood ay mabait po dahil may mga tinutulungan siya. Yung fiction na kwento na yon, pwede si Robin Hood ay mabuti dahil may mga tinutulungan siya sa ibang parte. But when it comes to sa mga inargabyado niya at ninakawan, di ba? Hindi rin po yun uubra. So, kanya-kanyang definition of righteousness. Kaya dito sa Bible, mga kapatid, isa lang yung tinurong kaligtasan at even our righteousness could save us. So, yan yon. Another thing, mga kapatid, not just their faith, doing what is right. Ano ba yung mga salvation na ino-offer, mga kapatid, ng paligid natin? Minsan naman, may mga leaders that we have to follow or you have to be in the kingdom or in the church para naman yung simbahan nila, masabi talaga na kapag ikay nakapasok dito, nandun yung kaligtasan. Hindi po rin uubra yun, mga kapatid. Kasi kung sila lang talaga yung church, kawawa naman yung walang church nila at hindi naabot ng Ebanghelyo. So doon pa lang sa santo na po yun, mga kapatid. Kasi ang Ebanghelyo ni Kristo, bang buong mundo po yun eh. To single out ng kaligtasan ay nasa isang grupo lang, magkakaroon po tayo ng problema po ng mga kapatid. Okay? Kaya dito, applicable talaga siya sa panahon po natin, mga kapatid, na napakarami talagang mga dinagdag, iniba, when it comes to salvation. Okay? Yung iba naman, mga kapatid, faith alone could save us. Yung iba naman, ayun nga, um, yung tinatawag na karmic, or karma. Pag ikay nagkasala, gagawa ka ng kabutihan para mabayaran mo yung kasalanan mo. Pag ikay nagkamali, mabayaran mo yung kasalanan mo sa pagtulong sa kapwa, sa pagbibigay ng limos, bibigay ng pagkain sa mga mahihirap. And then it comes, magkakaroon ka ng kaligtasan. So, hindi po yun uubra, mga kapatid eh. Halimbawa, may pinatay na 10 ang isang tao. Kasi madali lang sa isang tao o isang mayaman na tao na gumawa ng mabuti. Kung yun yung bakyan, di ba? Kawawa yung mga taong mahihirap. Kawawa yung mga walang kakayanan sa pera. So lahat na lang sila mapupunta sa impyerno. So nakikita niyo po, napakaraming dapat nating makita, matutunan when it comes to salvation. Kaya yung salvation ninyo, nating lahat, ay napaka-importante po niyan. Take a look at the word of Apostle Paul. Sabi niya, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you. Sa ibang translation, I marvel that you are turning away so soon. Nagtataka ako, namamangha ako, na napakabilis nyo namang nag-iba. Hindi natin alam kung ano yung naging way para bigla silang ma-incline o tanggapin yung kaligtasan inalok ng mga religious leader na nasa Judaism, mga kapatid. So, dito, pangalawang punto, yung sinabi ni St. Paul na nagtataka ako dahil ang dali ninyo, it might be, mga kapatid, there are favors na nakuha po sila. So, ingatan din po natin yun. Sometimes, when it comes to salvation, lahat ng favor bibigay sa atin eh. Ang kaaway, ng sanlibutan, basta mapaklas ka yan. Hindi natin alam yung istorya, pinapalagay lang po natin. Pero hindi malayo
na nakakuha sila ng favor doon sa mga nangangaral. Kasi ang bigat na ng bilin ni St. Paul eh. Sabi niya, kahimat kami o anghel sa langit na magdadala ng ibang ebanghelyo na liban sa tinuro namin ng una, isumpa ninyo. So gaano katindi yung salitang yon? See, ang makapagbabasag lang doon mga kapatid, kung meron silang nakuha na favor mula sa mga nagdala ng mga bagong paraan ng kaligtasan. See, so ano po yung reflection sa atin yan? See, sa atin meron din po mabigat na reflection po yun. So first thing first, di ba may mga tao, actually gawa to ng kaaway, minsan binalagyan tayo ng mga maskara ng pagpapala, nakamaskara ng biyaya. Pero sa totoo lang, pag ang biyaya ng pagpapala ay mag-aalis sa iyo sa kaligtasan, delikado po yun. Tandaan po ninyo mga kapatid, maraming favor na pwedeng ibigay ang sanlibutan sa atin. Maraming pwedeng bonus ibigay. Kayang ibigay ni Satanas, kayang ibigay ng sanlibutan ng mga kaaway po natin para tayo mabaklas. Wala siyang pakialam doon mga kapatid. Wala siyang pakialam kahit pagpalain ka, kahit biyayaan ka, kahit pakamatan mo ito, pakuha mo ito. Pero maagaw niya ang kaligtasan, matanggal niya rather ang kaligtasan yun yung pinaka-importante sa kanya. Take a look at what He offered sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya ganun, di ba? Seeing these are the kingdoms of the world. Sabi ni Satan, di ba? I will give you this. Ibibigay talaga. Pero sabi niya, just bow down and worship me. Tatanggalin. Ibibigay yon, tapos ino-opera ng Panginoon. Kung ginawa niya yun sa ating Panginoong Jesucristo, kaya yung gawin ng kaaway yun sa atin. And no wonder, maraming nabulag po, mga kapatid. Makinig po kayo maigi ha. Maraming nabulag sa mga pagpapala. Hindi ko nasabing masama ha. Mabuti ang pagpapala. Pero pag ang pagpapala, madidetermina mo na. Madidetermina mo. Kahit ano pa yan, madidetermina mo na galing yan sa Diyos kapag lalo kang pinatitibay nito. Pag lalo kang pinapatag. Pero pag ang pagpapala na yan, mga kapatid, ay naglalayo na sa iyo sa Diyos, delikado ka na dyan. Intindihan niyo po? Bakit? Kasi mahalaga at pinakamahalaga po ang kaligtasan. Wala na pong tatalo sa kaligtasan. Kaya kahit anong paraan gagawin, may mga kapatiran, nagsususubsub sila sa trabaho, sa negosyo, kayang ibigay at supply lahat yun. And this is the twisting part, mga kapatid. Naiisip ng marami that these are the blessings of God. Bakit? Kasi pinagpapala. Kasi meron akong biyaya. Nakabili ng sasakyan, nakapasa sa ganito, nakapagtayo ng ganito, napromote sa trabaho, kumita sa mga kliyente, name it, mga kapatid. Kapag yan ang dahilan na yan yung nakakatakot. Kasi kayang i-divert ng kaaway, mga kapatid, ang mga bagay sa atin, matanggal lang tayo sa kaligtasan. Naiintindihan niyo ba po yun, mga kapatid? Nag-ausap ba ako? Kaya, minsan naasar kayo, minsan nagagalit kayo, o kaya minsan may mga feedback sa atin, o may mga naririnig tayo, mga kapatid, ba't ganun ang preaching? Ito po kasi talagang totoo. Ayokong bulahin po kayo at paasahin. Hindi porket may mga tao umalis sa church, may mga tao, mga kapatid, na mga kung saan pumunta pinagpala, sasabihin natin na sumasa kanila ang Diyos. Yun nga po yung nakakatakot, mga kapatid. Yung tayo mismo nagbibigay ng pag-asa sa kanila. Dahil nakikita natin pinagpapala. Hindi ganun ang Panginoon, mga kapatid. Pag nabaklas na yan ang kaaway sa kaligtasan, kahit ano pwede niyang gawin, may alis ka lang o may alis lang ng tao sa kaligtasan. That's why Apostle Paul, sinabi niya na mismo, kahimat kami o isang anghel sa langit. See, ang bigat no. Kaya ngayon niya, nagtataka ko sa inyo. Bakit ang dali ninyo? Tanggapin ang ibang ebanghelyo. Mamangako na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. See? Sabi niya, which is not another, that there are some. May mga tao lang naman na nagtotrouble po nito sa atin. May mga taong gumugulo lang. Tandaan niyo, mga kapatid, hindi nila kalaban ang sanlibutan dito.
mismo ang kanila pong mga kalaban nasa loob ng iglesia. So dito, patindihan talaga ng sensitivity ba? Hindi. Patindihan dito ng sense natin sa Espiritu Santo. Patindihan talaga ito. Kasi there are times may gagamitin ng mga Christians para tayo payuhan ng mali, para tayo masabihan ng mali. May mga ginagamit din. But you have to be careful. Iingatan mo talaga. Basta ang pinaka-clue po natin, ang pinaka-susi talaga natin. Tatandaan nyo ito ha, ito yung susi ko lagi. Kapag ikaw ay binabaklas na sa kaligtasan, pag binabaklas ka na sa gawain ng Panginoon, yan na yun mga kapatid. Naintindihan niyo po? Ikausap ko ba ako? Hindi siya another gospel. Included yun. Kasi sabi ng mga taong ito, okay lang yan, tanggapin mo si Kristo. Okay lang yan, magpabaptize ka sa pangalan ni Jesus. Okay lang yan dahil may gasto tayo. Pero dahil tayo ay kumikilala sa batas ni Moses, ito may kailangan mong gawin. Ikaw ay magpa-circumcise. Ikaw ay magpatuli. So, ganun yung mga offer sa kanila. Di ba ang ganda rin naman? Hindi siya hindi siya pandarayang tago eh. Ay, I mean, hindi siya pandarayang lantad. Nakatago siya. See? Hindi siya pandarayang na akala mo talaga. Pandarayang pinapadagdagan lang. Para sabihin, okay lang yan. Okay lang yan. Alam niyo mga kapatid, ito yung sinasabi ko minsan. Minsan wag natin paasahin ng mga Kristiyano. Okay lang yan, na-late ka. Yung iba nga hindi nagsisimba. See? Hindi okay ang malate sa Diyos. Tingnan niyo, wala na akong kausap. Hindi okay ang hindi ka gumagawa. Hindi yung tipong, okay lang yan, hindi ka nag-ministry, at least nagsisimba ka naman. See? Okay lang yan kahit hindi ka naghihiga po. At least, tumutulong ka naman sa kapwa mo. Nakikita niyo yung mga pag-twist, mga kapatid. See? Hindi ganon ang Panginoon. Hindi ganon ang kaligtasan binigay sa atin ng Lord. Strict talaga ang Panginoon when it comes to salvation. So here, any message that changes the gospel, tandaan nyo that change the gospel, or changes the gospel, ito po ay false gospel. Kahit na po kamukha. See? Kahit kamukha. Yun yung nakakatakot mga kapatid. At isa daw sa nakakalungkot na situation ng maraming mga Kristiyano yung nasa 21 ng Mateo. Maraming tumatawag sa Lord, Panginoon, Panginoon. Lahat yan tumatawag, pero konti lang daw mariligtas. See? Yun yung delikado ngayon. Maraming umaasang ira-rapture. Kaya tayo, mga kapatid, nag-aaral tayo, lumuluhod, nananalangin, tinitiyak din natin na tayo. Kahit si Pablo, tinitiyak niya yung kanyang pagtuturo na baka mamaya siya rin yung maitapon. See? Ayaw din natin yun. Sayang lahat ng pagod at hirap mo natin. Naintindihan niyo po? See? Kaya dito, dineklara ni Apostol Pablo, ano yung sabi ni St. Paul? Let him be accused. Sumpain. Itakwil. Nakita niyo po yung kanyang pinakalita niya. Hindi niya sinabing, okay yan, wag niyo na lang pakinggan. Diba? Wag mo na lang pansinin. Hindi ganun yung sinabi ni St. Paul. May narinig ba kayo? Sabi niya, opo, may narinig kami. Ganito yung turo, wag niyo na lang pansinin yung mga yun. Baka mamaya nakadrugs yung mga yun eh. Diba? Hindi sinabi ni St. Paul na ganun. Pagko sabi niya, pag may nagtuturo, sumpain nyo kagad. Itakwil nyo kagad. Bakit? Hanggat hindi mo gagawin yun, mga kapatid, lagi mong parang binubuksan ng sarili mo na makapenetrate sa kanila. Kailangan isarado mo talaga. Walang pag-ugnay. Kaya ibang mga pastors hindi ko po masising. Sa mga grupo, iba ayaw sumali kasi gusto nilang koberan yung kanilang pong mga flock. Minsan may mga gano'n naman mga kapatid. But when it comes lang sa fellowship, lahat naman tayo, mga Kristiyano, fellowship, okay lang po yun. But when it comes to salvation, iba-iba na po yung paraan. Kaya dito yung talagang strict po tayo, mga kapatid. Nagigets niyo po? Ano yung gospel? Discipleship 101 po natin yan.
Tama? The basic thing na tinuro po sa atin, Christ died for our sins. Wala nang iba. And the Lord Jesus Christ rose from the buried and rose from the dead. So Christ died. That's the first one, mga kapatid. That's salvation. And this salvation could be attained by the grace of God. Yun yung next message, the grace of God. No one, mga kapatid, no one could ever buy his salvation. Wala pong makabibili. When it comes to the word grace, ang grace sa Greek ay karisa. Ang grace, ibig sabihin po niyan, isang bagay na tinanggap mo na hindi ka karapat-dapat. Intindihan niyo po? Anything that we receive that we are not worthy, hindi tayo karapat-dapat. See? Hindi tayo karapat-dapat. Ano yung bagay na hindi tayo karapat-dapat? Kaligtasan. At itong kaligtasan na ito, mga kapatid, na binigay sa atin ng Lord sa tindi ng kasalanan ng tao, karumihan ng tao, binigyan tayo ng kaligtasan ng ating Panginoon. See? Ang hirap kayong isipin. See? Mabigat masyadong isipin yun eh. Bibigyan ka ng isang bagay na napakahalaga. Pangalawa, mga kapatid, ang kaligtasan na binigay sa atin, hindi yung akit ka sa langit. Wala lang. Kasi pwedeng umakit ka sa langit, tapos doon ka lang, magliwaliw, paikot-ikot. Hindi. Sabi ng Panginoon, ginawa pa tayo, na mga anak ng Diyos. Nakita niyo yung privilege na yun? We're not deserved to be sons and daughters of the Lord Jesus Christ. Hindi talaga tayo brado, mga kapatid. Nakita niyo mga anghel sa langit? They desire na magkaroon ng posisyon kagaya po natin. Pero hindi binigay sa kanila ng Lord. See? Kung may maiinggit sana sa ating pinakamatindi anghel talaga eh. From the very first, kasama mo kami, Panginoon. From the very first, iniingatan namin magkasala. Sinusunod namin ang kalooban mo, Panginoon. Na nagkasala, si Lucifer at dinaya ang 1/3 ng angelic host, tinapong ka agad. So yung mga nanatili sa kalangitan ng mga anghel, tapos makikita nila may mga taong nagkasala, tapos tinubos mo ba, Panginoon? Dadalhin mo ba dito? Kami mananatiling alipin, sila magiging anak mo. Kasi kung merong maiinggit, no, sila yung unang-una. But they know that they were created to be servant. Servant talaga eh. Pagdating nung araw, mga kapatid, although David said, we made a little lower than the angel. But God, sa karugtong na praise na yon, sa verse na yon, the Lord God crowned him with glory. The human beings, kinoronahan tayo ng kaluwalhatian. Hindi yan binigay sa kahit kanino. Sa tao lang po yan. See, tanggalin mo pa yung mga anghel of so many creations na ginawa ng Lord sa mundong ito. Napakadaming likha ng ating Panginoon. Isa nanonood ako sa kalawakan, magugulat ka, may mga ganitong mga nilikha ang Diyos. Sa ilalim ng tubig, sa Marianas Trench, makikita mo doon mga creatures na hindi mo mapaliwanag na meron palang mga ganong mga uri ng mga nilalang. See? Pero tayo yung pinili ng Lord. See, kaya nga yung salvation na meron po tayo, privilege na natin, because of the grace of the Lord, dapat po'y iniingatan at inaalagaan. Naintindihan niyo po? Pangalawa, pinapalago po ito. Bilang isang Kristiyano na mayroong kaligtasan, habang tumatagal po tayo, pinapaigi po natin, mas maigi, progressive ang relationship po natin sa ating Panginoon. Parang ano yan eh, parang nagtrabaho ka. Kaya lang sa ating baliktad eh. Nung nagsimula tayo nagtrabaho, ganado lahat, makita sa boss natin. Pero nung tumatagal na, baliktad na, di ba? Reklamo dito, reklamo dyan, reklamo saan. But go back to the first time na nag-apply ka. Di ba? Very enthusiastic ka pa nun. Talagang man and woman of dreams. Daming mga pangarap. Pero habang tumatagal, mga kapatid, nawawala. Yung minsan ganyan tayo bilang mga mananampalataya. Nakalimutan natin na nung nakalapit tayo sa Lord, baka ginamit niya ang sakit
pinagalit tayo. Baka ng mga panahon mabigat ang problema mo, nilutas yun ng Panginoon. Baka nung minsan, nasa, nasa verge na tayo ng pagbuho ng mga relasyon natin, ang Lord ay kumitna para bigyan ng tulay muli ang mga relasyon na nasira. Lahat yun ginawa ng Lord. Imagine niyo, you have to go back to the basic na kung paano binigyan ka ng kaligtasan ng Lord. Hindi lang ganun yun. Kasi sa pagbigay ng kaligtasan ng Diyos sa atin po, may mga inayos din siya sa buhay po natin. Hinintay niyo ba yun? See? Marami sa atin, oh, lahat tayo mga sira. Tingnan mo yung katabi mo. Ngayon buo na yan, mga kapatid. Naintindihan niyo po? Kaya mahalaga na pag-ingatan po natin, palaguin ang ating kaligtasan. And no wonder, yan yung sinabi ni St. Peter, grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Grow in the grace. There is only one grace na pinakamahalaga sa Bible, and that is the salvation. Nakuha niyo po? Buhay ba kayo? So, mahalaga ang salvation. Huwag na huwag niyo pong ipagpapalit. Minsan nalulungkot ko. Although sana, kung minsan ba, kabataan ka, hindi mo pa talaga kaya mag-isa. Although may gumagawa, nilalaban nila, faith nila. Pero kung kontrolado ka pa, wala ka sa hustong edad, see? Susunod ka. Pero bagay kayo na may kaya mo na, tapos meron ka na sariling posisyon. Kahit minsan, may mga tao sa paligid natin, kahit minsan nga sa family natin, tumindig ka sa iyong pananampalataya. Naintindihan niyo po? Sa amin, ganyan, ang nanay namin, ang pamilya namin sa kabila, halos hindi ka naman sinasaktan, pero yung mga words na masasakit na abot namin yun, naglilingkod kami. Partikular ako, pero tumating yung mga panahon, mga kapatid, tinuloy lang namin, kung na-born agad sila, see? Hindi natin alam kung paano kumilos ang ating Panginoon. Tindigan ninyo ang inyong mga pananampalataya. Amen? Tindigan ninyo ang mga salvation, pero hindi po yan doon nagtatapos. Tandaan nyo lagi ha, you have to be progressive sa ating pong paglilingkod. Now, the next thing is that we need to please God rather than pleasing the people. Now, in verse 10, now, do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if I still please men, I would not be a bondservant of Christ. Establish natin ito, mga kapatid. Mahalaga ito. Kasi tignan nyo maigi ha. Tignan nyo maigi. Sa inyo. From establishing the gospel of the Lord Jesus Christ, which is so vital in Christian life, bigla niyang pinasok, mga kapatid, ang alin. Ang isa namang pinakamahalagang bagay din, na doing this thing, doing this ministry, I don't want to please anyone. See? See? Ito, mga kapatid, makikita niyo. Ginugulo tayo ng kaaway. Ba't lumabas? Sa akin ba? Sa akin? Baba mo lahat. Okay. Ayan, okay niya. Okay, balik tayo, mga kapatid. So this is one of the very important thing to understand when it comes to salvation. Tingnan nyo maigi ito ha. Medyo mabigat ito. Sabi ni Saint Paul dito, for do I know persuade men or God? Sino ba ang kinukumbinsi ko dito? Sa Tagalog ba? Hinihikayat. Sapagat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos. O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao. Yan niya, kung ako'y magbibigay lugod sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Ang bigat na itong salitang ito, mga.
Nung nilalathala niya to, nung sinasabi niya to, wala siyang ibang nais, kundi paluburan ng Lord. See? He was not after to have the approval or any praises from men. Hindi ganon sa St. Paul, mga kapatid. Nireveal niya rito that his uh, motivation in doing this is none other than the Lord Jesus Christ, our God. See? Kasi alam niyo po, pag ang goal ng isang Kristiyano is to please man, magsasawa. Kasi lahat tayo may kahinaan. That's number one. Pag nakita mo yung kahinaan niya, o nakita kahinaan mo, babagsak ka. Babagsak ka. Pangalawa, mga kapatid, hindi naman ang tao ang tumawag sa atin. Ang Lord ang tumawag para maglingkod tayo sa Kanya. Hindi tayo sa libutan na piniplease ang tao para kumita. Hindi tayo doon. Hindi tayo to please the Lord, our God. Now, bakit ganito po yung lakhala ni Saint Paul? Kasi yung mga pumasok po sa kanila na ibang mga, o may dala ng ibang mga katuruan, nagpakitang gilas po yun na. Pakitang gilas, nagpakitang galingan, nagpakita ng kahusayan. Kaya to fight back these people, hanggang na sinabi niya. Sabi niya, hindi naman ako nandito para kagaya nila. Na piniplease kayo, ginagalingan. Hindi, kasi ebanghelyo, sapat na yun eh. Yun at yun na yun eh. Hindi ako nandito para, ano po yung mapurihan ninyo. Hindi. Sa Lord ko ito ginagawa. In fact, kung gagawin ko yun, hindi na ako alipin ni Kristo. Alipin na ako ng tao. See? Alam niyo, maraming ganyan na mga mananampalataya. Kahit sa panahon po natin, may mga tinatawag kasing gain followers. Ang ginigain mo yung mga followers, hindi ganun mga kapatid. You are the follower of the Lord Jesus Christ. Bakit ganito itong mga tao ito? Sa pagpasok po nila, no, nagdala sila ng ibang ebanghelyo, ng turo, nakagain sila ng followers. Alam natin rito, mga kapatid, they wanted to avoid criticism. At gusto nila, yung ginawa ni Paul, yun yung i-criticize. Dito naman binaliktad ni St. Paul. Ang galing dito, mga kapatid, ng Panginoon kay St. Paul. Ano yung ginawa nila sa iyo, yun yung gawin mo. Pero, imagine mo kung paano i-twist ni St. Paul ang karunungan, mga kapatid. Ang kamangmangan sa karunungan. Kita nyo ha? Sabi dito ni St. Paul, kayo mga false teachers kayo. Nandito kayo to gain these people. Nandito kayo, ibibigay ang bagong mensahe. Although nandun pa rin naman ang ebanghelyo, pero dinadagdagan ninyo. Ayaw nyo kasing mapulakan. Ngayon, ito yung natala ko. Ito yung sasabihin ko. Manatili kayo sa ebanghelyo. Walang ibang palamuting binigay si St. Paul. Walang ibang mga bagay na hinatid si St. Paul, kundi mas pinagtibay niya yung mga pauna niyang mga sinabi. I-criticize niyo ako, okay lang. Sabihan niyo ako na hindi maganda, okay lang. That's not the problem for me, sabi niya. Basta may ko sa inyo, ito yun. Alam niyo, ito nakakalungkot na ako. Marami pong mga tao, they seek after the approval of men, seek after mga kapatid, these people, to avoid criticism. See? Kaya minsan may mga preachers, may mga workers, kahit tayo na gumagawa sa ministry, ginagawa na lang natin just to avoid criticism. So, simple, hindi. Basta sasabihin ko sa inyo yung totoo. Ito lang talaga yung totoo, wala nang iba. I-criticize nyo ako, okay lang. Church, nangyayari po yan ngayon. See? Nangyayari po yan. Naalala niyo sinabi ko sa inyo ng discipleship. Kapag ikay nagsalita patungkol sa Diyos, at sinabi mo ang Diyos ay pwedeng totoo o hindi, ang tao, okay lang. Pag sinabi mo ang Diyos ay totoo, kaya lang ang Diyos ay gusto niya lang mag-exist pag gusto niya, at kung ayaw niya,
E di, okay, ayaw niya eh. Ang tao hindi kayo criticize, okay na. Kasi wala naman yun sa kanya eh. Ang Diyos, mga kapatid, pwede mong sabihin daw na ang Diyos nag-exist. May Diyos. Kaya lang, itong Diyos na ito, dahil nandyan siya, huwag niya lang tayong pakialaman, okay lang yun. So, you can say anything, mga kapatid, sa Diyos. Totoo naman talaga yun eh. Pag may mga tao nagsasalita daw ng ganitong mga litan, walang criticism. Pero kapag ang tao nagsalita na mayroong Diyos, mabuti, nagkatawang tao, namatay para sa atin, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, at paglingkuran siya, i-criticize ka ng tao. Naintindihan niyo? Lalo na pag sinabi natin, mga kapatid, na ang Panginoong Diyos na ito may pangakong buhay na walang hanggan sa mga taong susunod sa Kanya at may parusa sa mga tao hindi susunod sa Kanya. Yayari ang tao. Nakita niyo ang society natin ngayon? Naniniwala silang may Diyos. Kaya lang ang Diyos na pinaniniwalaan po nila ay Diyos lang ng pag-ibig. Kaya magmahalan, babae sa babae, lalaki sa lalaki, mga kapatid. Iba nga, the more the merrier, basta tayo magmahalan, hindi ka kikriticize. Pero pag sinabi ng Diyos, mali yan. Sinabi ng tao na mali yan, dahil ayaw yan ng Diyos, doon kayo kikriticize ng tao. See? Ito ngayon yung sosyedad natin. Ito yung society natin. That when you speak of the truth, doon ka kakatayin ng tao. Not for gold, mga kapatid. So this message must be our standard. Why? Because Apostle Paul, regardless of who you are, regardless of these people, who they are, sabi ni St. Paul, ito pa rin ang aking pangangaral. Si Kristo'y namatay, nilibing at nabuhay na maguli para sa ating mga kasalanan, sa ating kaligtasan. Tinanggap nito, may buhay na walang hanggan. Nanatili kayo, may buhay na walang hanggan. Pero kapag hindi, may paglalanggam kayo hindi maganda. I-criticize nyo ako, okay lang. Basta kay St. Paul, mga kapatid, na sabi niya, Church, minsan, bibihira ko na itong marinig sa pulpit. Marami na ako napapakinggang mga pastors, although may mga ilan, when they speak of prosperity gospel, when they speak of healing, lahat yan magaganda eh. When they speak of God is good all the time, when you say all the time, they shouting, God is good. See? Lahat ng mga bagay na yun na magaganda para sa Diyos o mula sa Diyos para sa atin, we claim it. Totoo naman po yun. Pero kapag isi-segue natin ng konti, that when we talk of sin, when we talk of holiness, when we talk that we have to serve God with sacrifices, when we talk of the subject, mga kapatid, of self-denial, when we talk of long-suffering, when we preach hell, when we preach damnation, ayaw pakinggan niyo ng tao. Yan ngayon ang nakakatakot, mga kapatid. Kaya application nito sa panahon natin, marami talagang nag-aaral just to avoid the difficult truths. Hinihiwalay talaga yan. Sa US, ang daming ganyan, ha? See, mananagot kasi ako sa Diyos pag hindi ko sinusunod. Minsan may mga pastors, may mga narinig tayo, pag mo naganap mangaral ng mga ganito, i-encourage mo na lang sila, i-encourage. Dami na po natin ginawang pag-i-encourage sa inyo. Sobra-sobra na nga pag-i-encourage eh. Minsan nakakalungkot na nag-isipin na yung iba kaka-encourage, nabuhay na talaga sa kabaligtunaan, nabuhay na talaga iba sa kasalanan. See? Bigat. Yung iba naniwala na okay na ginagawa nila, okay na ito. No, it's not. Hindi ganon, mga kapatid. Katotohanan, kahit mahirap, kailangan natin kumapit. Kasi pinag-uusapan dito, mga kapatid, hindi promotion mo sa kumpanya. Hindi pinag-uusapan dito ang honor mo, ang grades mo.
Hindi pinag-uusapan dito na mamaya pag-uwi mo, may lechon ka sa bahay, may approval ka, may kotse ka bukas. Hindi. Pinag-uusapan dito yung kaligtasan. Naintindihan niyo po? So instead, mga kapatid, of repentance, mga taong ito, preach the prosperity. Kaya ginagawa nila ang mga Kristiyano sa panahon natin, comfortable Christian ang tawag mo dyan. Nakakalungkot, no? Alam niyo, kung mga Miyerkules, talagang sukatan ng mga prayer time yan ang sukatan. Yan ang sukatan ng pagiging totoong Kristiyano. Sa totoo lang namin. See? Hindi ko sabi. Kasi kung hindi mo kung linggo hirap ka, hindi mo ito lalong magamit. Dinarinig nga ako eh. Diba? Ang Sunday, pag di ka nakadalo, simba ka ng Miyerkules, yun yung pamalik mo sa Sunday. No, it's not. No, it's not. Iba ang fellowship natin ng linggo, ibang fellowship. Hindi mo pwedeng sabihin dalawa ang anak ko o tatlo ang anak ko. Pagkatapos na wala ang isa, at sasabihin ng isa, huwag kang mag-alala, dad. Huwag kang mag-alala, ma'am. Yung nawala na yan, pupunan ko na lang. Ako nagagawa. Ako, no, it's not. Hindi mo pwedeng punan yung nawala na yun. Hindi mo pwedeng punan yung umalis na yun. Hindi mo pwedeng punan, mga kapatid, namatay. Iba yun. Iba yung linggo. Iba yung Miyerkules. Naintindihan niyo po? Abay, may kausap. Ganito lang ako magsalita, hindi ako magsigaw. Kasi talagang nahihirapan po ako sa boses ko. Dahil, ba ako nahihirapan? Dahil sumisigaw ako. So, hindi muna ako sisigaw. Ihanda natin sa linggo. Pero testingin natin mamaya. So, wag natin gawing comfortable Christian, ha? So, here, Galatians, ni-remind siya that the truth, when it comes to salvation, it must not be compromised. So, hindi ko compromise kapatid. Para lang tanggapin, hindi ko compromise. No, it's not. Alam niyo po, minsan dumadating tayo sa punto na meron, alam mo yun, meron tayong mga tanong sa Panginoon. Lord, we did our effort. We pray hard. We pray. We sacrifice. Pero bakit gano'n? Minsan, tatanong ako, ba't paglinggo? Ba't hindi ba't mga kapatiran? See, ang dami natin, pero minsan, kalahati hindi magsisimba. 1/4 hindi magsisimba. Minsan may iisip mo yun eh. May mali ba? May mali ba ako? Ano ba yung ginawa ko? Lahat naman, di ba? Para, alam niyo ito yung magandang saway. Mga kapatid, marami talaga ngayong mga Kristiyano gusto talaga ng comfort. Kaya kahit ang aircon, mga kapatid, maniwala ka, hindi yan nagbibigay ng comfort. Kasi nung mainit, hindi ka nagsisimba, hindi ka pa rin nagsisimba, kahit may aircon ka. Wala talaga. Hanggat di mo talaga nararanasan that genuine changes. Wala yan. Tingnan nyo yung iba, mga kapatid, I've seen a lot of pictures sa Facebook. Marami akong nakita. Particular sa mga province, wala na mga bubong. Ano yung kawakawayan ng gilid, tapos lona. One time, may mga nakita ko, yung lona, umuulan, tapos, ano na, wala na talaga. Doon sila sa gilid, basta kung saan may matira para silukan, they pray, they worship God. Naka-long sleeve pa yung mga yun. Nakapang-simba pa. Ang ilan, umaakyat ng bundok kasi nandun yung church nila. Yung kaibigan ko isang pastor sa Tarlac, Pastor Limwin. May tinayo sila church sa Toktok talaga. Kaya pag magsisimba ka, talagang sacrifice ang simba. Eh, sa baba, mahal ang lupa. Sa bundok, libre lang yan. May-ari yung mga aitas. Pero wag ka, mga kapatid. Kita mo mga umaakyat doon. Naka-long sleeve, nakabalat ng sapatos, naka-slacks. Pero yung sisimba ng kagano. Ngayon, mga kapatid, kahit nag-preach paano na lang masuot
Wala na sa ayos minsan ng maraming bagay. See? Wake up. Malapit ang babalik ng Lord. Huwag tayo maging komportable mga Kristiyano. Amen? Hindi natin piniplease ang tao, piniplease natin ang Diyos. Piniplease natin ang Nahirap yun. Kasi ligas ka naman sa atin. Paghanap ng papuri, you appreciate, maganda naman yun, na-appreciate tayo mga kapatid. Pero time will come, wala kang matatanggap na appreciation. But always remember, kagaya sinabi ng Pablo, hindi ko, hindi ako nandito para hikayatin kayo na ang tawag dito, na kumbinsihin kayo. O i-please kayo rather. Hindi ako nandito. Nandito ako para i-please ang Lord. See? Nandito ako para yan ang lugod ng ating Panginoon, hindi ang tao. Okay pa kayo? O, 3:40 na mga kapatid, 3:41 na. So, ibig sabihin, malapit na ang TV. Okay na yun. Next subject tayo, next week. So, at least sana may natututunan tayo, ha? Na wala. Yung may natututunan, pwede na kayo uuwi, mamaya mag-print. Yung walang natutunan, manatili kayo, uulitin natin. Okay ba yun? Ikaw ba, may natutunan kayo? Siyempre, gusto ko na umuwi, Pastor. Sige po, tayo na po tayo. Men, ito, bagong gupit ka eh. So, pray po tayo. Panginoon, pinapaligat po namin sa gabing to, Lord. Maraming salamat sa mga turo mo, Panginoon, sa amin. Bagay dapat pahalagahan namin, Lord. Na maturo at dapat yung ginagawa namin at dapat hindi kinakalimutan. And Lord, hindi po kami ng tawad minsan. Nagagawa po namin din, Lord. At ang mga ginagawa kasalanan na sinasadya, tawarin. Ingatan niyo po kami sa mga mag-Lord at bigyan po kami ng marating ng bahay. And yun na po, in Jesus' name, Amen.